Bakit tayong mga ordinaryong Pilipino ang magdudusa? Bakit itong binoto ng taong bayan ang magdudusa diyan sa mali ng ibang tao, lalo na ng COMELEC? Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa ating Yutang Tabunan PH channel mga kababayan. Nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ngayon po ay pag-usapan natin mga kababayan. Ito, COMELEC. I think marami nang tayong narinig patungkol dito sa COMELEC mga kababayan. No? Sinasadya nga kayo maging inutil? Oo. Yan yung katanungan natin mga kababayan. Or, eto, modus na nga ba talaga ng bangag administration ang maging inutil mga kababayan? Yan po yung katanungan natin at ito pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Kasi nga, eto, mukhang merong sinisigurado ang COMELEC mga kababayan na yung mga kakampi ng bangag administration ay makapasok. Ito, pag-usapan, unang-una. Okay, bago natin pagpuntahan yan, mga kababayan, pag-usapan muna natin. Ito, experience ko. Ito, I think marami din sa atin na ka-experience ng ganito. Comment kayo dyan kung na-experience nyo itong ganito ha. Kung saan nagtatrabaho tayo sa public or private man, lalo na sa public mga kababayan kasi marami tayong narinig na issues patungkol dyan sa mga dokumento ng mga newly hired sa public. Pero tayo mga kababayan na nasa private sector tayo, ito share ko lang experience ko. And then comment kayo dyan kung meron din kayong experience. Ito ganito nag-apply ka, tinanggap ka, nag-umpisa ka na ng trabaho, pero on the day ng trabaho mo, di ba, bago ka makapag-umpisa, dapat submitted na yung mga requirements, na process na lahat na requirements. Kasi nga, hindi ka pwedeng mag-umpisa kung may kulang pa na requirements. Kung meron man, most likely pwedeng to follow, pero the fact na nag-umpisa ka na ng trabaho, dapat umpisa na rin yung per day na bayad mo. Lalo na tayo mga per day yung bayad. At eto nga mga kababayan, ayan, nagtatrabaho ka na, nag-first day ka na, nag-second day, hanggang nag-1 month ka. At tapos, pagkatapos 15 days, expect mo may sahod na. And unfortunately, wala pa. And sinasabi ng HR na on process pa yung documents mo. Okay? Well, 15 days pa naman, so most likely okay lang. Kasi mga bagong empleyado, mas okay lang naman sa atin kasi nga bago tayo, hindi pa tayo magrereklamo, di ba? At ito, another 15 days. So, parang nagiging 30 days na. Pero, pagkatapos ng 30 days, wala pa rin mga kababayan yung sahod. And then, punta ka na naman ng HR, nagtanong ka na naman, and then yun nga, meron pang wala or meron pang hindi na pirmahan or kaya hindi pa rin kumpleto yung dokumento at iba-iba pa. Okay? Hanggang sa matapos yung almost 2 months na pagtatrabaho mo mga kababayan, and then wala pa rin yung sahod mo. Ako personally, yan yung na-experience ko dati sa isa kong kampanya mga kababayan na pinagtrabuhan na kung saan almost 2 months na akong hindi nakatanggap ng sahod. Okay, kaya sinabi ko sa HR, ma'am, kapag hindi ako nakatanggap by the end of this month, most likely magre-resign na lang ako kasi ano pang silbi sa pagtatrabaho ko ng 2 months, kahit 1 month salary or 15 days na salary, wala akong matanggap. So, paano ako mabubuhay? Paano ako magbabayad ng pamasahe, ng pagkain, at ng iba kong bayarin, kung hindi nyo naman ako pinagsuisilduhan? At ito mga kababayan given wala na tayong problema, submitted na lahat ng dokumento at iba pa.
Okay? Ang problema ay nasa HR yung pagproseso nila. Ito ngayon ang yung nangyari or nakikita nating analogy dito sa nangyari sa COMELEC sa patungkol dito sa Duterte Youth Party List at nung kalaban ni Congressman Benny Abante, mga kababayan. Joey Uy. Joel Chuator. Sorry. Joey Uy yung kalaban. Okay? So, eto nga. Share natin itong balita na ito, mga kababayan. Speed up lang natin para makita nating lahat, ha. Para mabilis lang. Okay? And then, stay tuned kayo hanggang solid tapos pag-usapan natin. Okay? By the way, bago natin i-play, paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay. I'm not. Representative Bienvenido Benny Abante Jr. has officially been re-elected Congressman of Manila's 6th District after the Commission on Elections 2nd Division voided the certificate of candidacy of his rival this Wednesday. The 2nd Division ruled that Luis Joey Chua Uy was not a natural-born citizen but a naturalized citizen contrary to what he stated in his certificate of candidacy. The poll body further explained that when Chua Uy was born in 1962, his father then was a Chinese citizen who later became a naturalized Filipino in 1967. His mother, on the other hand, was a Filipino citizen prior to her marriage in January 1944 to Uy's father, who is a Chinese national. This means Uy is not a natural-born Filipino since his parents were not Filipino citizens at the time of his birth. Aside from this, the division said Chua Uy was supposedly issued an identification certificate by the Bureau of Immigration, which also proved he had to undergo a process to attain his Filipino citizenship. Pagkapanganak natin, wala naman tayong ginawa na kahit anong aksyon, hindi naman tayo nag-file ng kahit anong petition upang tayo ay maging Filipino citizen. Kaya tayong lahat ay presumed to be natural-born Filipino citizen. All this considered, the COMELEC division said Chua Uy made a false declaration in his COC, which is considered a material misrepresentation under the Omnibus Election Code. The COMELEC division said Chua Uy is now considered a non-candidate. The votes cast in his name are now considered stray and should not be counted. Abante hailed the COMELEC's decision as proof that the rule of law prevails. He also described this as a win for the Constitution. Meanwhile, the COMELEC chief refused to discuss the Pause muna natin, balikan mo na yung statement, mga kababayan. Ito insert lang natin bago natin pagpatuloy, mga kababayan. Tingnan nyo, ano nangyari dito? Hindi ba familiar yung modus, mga kababayan? Kaya nga, yung tanong-tanong natin mukhang nagiging modus operandi na itong pagpapakansila, pagpapadisqualify ng kalaban. No, nagiging modus na ito ng bangag administration, mga kababayan. No, meron ba kayong naisip na isang kilalang congressman na gumagawa nito? Comment kayo dyan bago ko sabihin. Kasi may isang congressman, mga kababayan, na kung saan, of course, nanalo siya ngayon kasi wala siyang kalaban. Bakit? Anong ginawa niya? Ganito yung ginawa niya, mga kababayan. Pinadisqualify niya, pinakansila yung COC, at ayan, pagprinta ng balot, wala na dun yung pangalan. I think alam niyo kung sino tinutukoy natin. Ito, pag-usapan natin ng mabilisan. Tingnan ninyo. Kailan nag-submit ng Certificate of Candidacy at lahat ng mga requirements? Di ba October pa? At ito, bakit simula October hanggang nag-May 12, mga kababayan, bakit hindi ito lumabas itong issue na ito? At bakit hindi before nagprinta ng balot, bakit hindi nag-decide yung COMELEC na itong tao na ito, itong kandidato na ito, hindi ito qualified? Kung totoong hindi qualified, assuming. In-assume natin dito, mga kababayan, na pinapaniwalaan natin ang desisyon ng COMELEC na ito. Kasi hindi pa natin narinig yung statement ng kalaban ni Benny Abante. Okay? Ang narinig natin statement, ang statement dito ng COMELEC chairman na si George Garcia. Okay? Bakit simula October hanggang naging February, o kahit February, ilang buwan yan, bakit hindi in-inspection, chinek, at bine-verify
yung mga sinubmit na application ng mga kandidato. Oh, bakit tayo nagrereklamo ngayon mga kababayan? Kasi isipin ninyo, considered stray na yung boto ng mga taong bumoto sa kandidatong dinisqualify ng COMELEC. Saan yung demokrasya dyan? Again saan yung demokrasya? Kasi kung totoong dapat ma-disqualify yan kasi may false information na ibinigay, di dapat bago nagprinta ng balota, naka-disqualify na. Sinabihan ng lahat ng tao, pati yung kandidato, oy kayo, ito, ikaw, hindi yan pwedeng iboto, hindi ka pwedeng tumakbo kasi may false information kang binigay at subject for cancellation. At bakit ngayon nyo lang ipinalabas, ngayon lang nagdesisyon ang COMELEC matapos ng eleksyon, matapos nanalo na yung kandidato? Natatandaan nyo na kung sinong may gawa ang ganito. Sabihin ko na, si Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Si Speaker Martin Romualdez, nung may nag-attempt na kumalaban sa kanya doon sa kanilang distrito, yan, pinakansila yung certificate of candidacy ng kanyang kalaban. At anong grounds? Ang grounds lang kasi daw, hindi registered yung kandidato doon sa kanilang distrito. Nakalain mo, ilang taon ka nang bumuboto dyan sa distrito mo at kaya nag-decide ka na tumakbo kasi nga gusto mong manilbihan at gusto mong kalabanin yung number 1 corrupt ng Pilipinas, i-cancel yung tawag nito, candidacy mo, certificate of candidacy, kasi raw hindi ka rehistrado doon sa distrito. Sa tingin nyo ba, ganyan kabobo yung kalaban ni Martin Romualdez mga kababayan? Sa tingin nyo ba? Sa tingin nyo ba ganyan kabobo ang Pilipino na kung saan alam niya hindi siya rehistrado dyan sa distrito na yan, at dyan pa siya magsasubmit ng certificate of candidacy? Kaya ako personally, hindi ako naniwala sa ganyan mga kababayan. Ewan ko lang bakit until now, ewan ko lang kung lumaban ba yung kalaban ni Martin Romualdez or hindi. Basta ngayon, natapos ng eleksyon, nanalo si Martin Romualdez kasi siya lang mag-isa, wala siyang kalaban. Wala sa balota yung kanyang kalaban. So most likely hindi lumaban yata. Kasi hindi naman nagdesisyon ng Supreme Court na ibalik doon, hindi katulad ng iba, di ba? Na kung saan pinabalik ng Supreme Court yung mga kandidatong inalis ng COMELEC. At take note mga kababayan, most of the candidates na tinanggal ng COMELEC ay yung mga kalaban ng administrasyon. Ito. Punta tayo dito sa ito. Sabi daw ni Binvenido Abante mga kababayan, victory daw para sa taga Manila. Italo nga taga Manila dyan. Kasi in the first place, hindi yan yung binoto ng Manila 6th District. Hindi nga nanalo. Dapat hindi re-elect yung tawag dyan. Dapat tawag dyan appointed. Talo naman yan. Paano naging re-elect? Paano panalo? Bakit natin nasabi na talo ang Manila 6th District dito mga kababayan? Kasi election ay ebidensya or exercise ng demokrasya yan. So dapat respetuhin natin kung sino yung mananalo. 'Di ba?
And ang nanalo nga ay yung kalaban ni Abante. Pero, eto, nagdesisyon ng Comelec, kinansila, dinisqualify, at ginawang panalo ay si Atras Abante. So, paano naging panalo ang demokrasya? Paano nanalo ang Constitution, rule of law, na kung saan ang rule of law, ang Constitution ay ang Pilipino at ang Pilipino na ang tawag nito, representa, ano ba to? Representa ng Manila 6 District, nagsalita na sila na ang pinili nila ay yung kalaban ni Abante na si Joey Uy, pero nagsabi ang Comelec, ito disqualify at si Abante ang panalo. Paano naging panalo yan sa Manila 6 District? Panalo kay Abante kasi dagdag pangbili ng Louis Vuitton. Bagong na naman ito. Cadillac. Di ba mga kababayan? Ano pa mga yung relo, magkano ngayon? Anong brand ng relo? Comment nyo nga dyan. Nakalimutan ko tuloy yung brand ng relo. Yung mga padila-dila, ganyan-ganyan, may bago na naman dyan. Ito, pupatuloy natin mga kababayan. Possible party list groups that will enter the 20th Congress should the 3 seats allocated for Duterte Youth become void. Mayroon kasi nagke-claim na dapat na makikinabang kami, yung mga nasa taas. Kasi bakit mo ibibigay doon sa mga nasa baba kaagad? Samantalang kami, meron kaming point something, may point ganyan. Mukhang premature natin talakayin ito. Sapagkat, entitled pa yung naturang party list na cancel ang accreditation na mag-file ng motion for reconsideration. Garcia said there are 3 requisites to anyway, ito pa bago ito discuss na natin mga kababayan. Ito patungkol diyan sa pag-cancel din ng anong tawag nito sa Duterte Youth Party List. Again, ito ha. Unang-una, hindi natin masasabi, ako hindi ko alam kung yung si Joey Uy ay inendorso ba ni Sara Duterte or hindi, or kakampi ba ni Sara. Basta ang alam ko, itong si Bini Abante, kalaban ito ni VP Sara. Isa ito sa mga, at isa din ito sa binanatan ni VP Sara, mga kababayan. Kaya nga most likely, hindi nanalo kasi binanatan ni Sara at kinilaban si VP Sara. Olats nga. At ito, nagsalita yung taga Manila na hindi nila binoto. And unfortunately, Comelec nag-decide, pinapasok kakampi ni Romualdez, kalaban ni VP Sara, kakampi ni BBBM. At ito na naman, Duterte Youth, pangalawa, overall, dinisqualify din. Pangalawa, Duterte Youth, sa pangalan pa lang, Duterte, at ito, supporters at kakampi ni VP Sara. Tinanggal. And of course, alam natin, may idea na tayo kung sinong gusto nilang ipasok dyan. Hindi pa lang sinabi ngayon, pero most likely, may alam na tayo kung sino. Pero ito mga kababayan, anong nangyari dito? Ang mga issues, merong mga issues nga. Kahit sabihin natin, assuming totoo itong mga issues na sinasabi nila, kahit of course, para matagal na itong in-explain, ang mga nangyari dito mga kababayan, lalo na sa Duterte Youth, pinagdesisyonan lang ng botohan ng mga taga-Comelec. Okay? 2-1 daw. So, 2 pabor sa pag-cancellation, 1. Well, hindi natin sinasabi kasi nga yung mga nandyan, hindi yan mga judges or huwes ng korte mga kababayan. So, well, hindi natin alam kung anong mga natanggap dyan. Kung meron, well, ayan yung sinasabi ng Duterte Youth. Pero ito, titingnan natin. Kasi ang pinapalabas dito mga kababayan, merong issue sa documents or sa registration ng kanilang grupo or sa candidacy ng isang tao. Ito, bakit nga? Ito ang katanungan, bakit nga before nag-eleksyon, bakit hindi kayo nagdesisyon? At least, yung mga bumoboto, nag-exercise ng ating power bilang mamamayang Pilipino
malalaman natin na ito palang tao na ito, hindi ito pwedeng iboto kasi hindi ito kandidato, official na kandidato. Itong party list na ito, hindi ito official na kandidato. So bakit ngayon kayo nagdesisyon? Di ba? Ang nangyari, lahat ng bumoto sa Duterte Youth Party List, na kung saan nag-number 2 sila, lahat ng bumoto kay Joey Oy, na nanalo o sana bilang congressman, ay nagiging stray votes na ngayon, na kung saan hindi na counted, hindi na nabilang. O paano nyo ito explain sa taong bayan na nagpapakita, nag-exercise ng democracy last May 12, 2025 elections? At ito pa, bago natin tapusin mga kababayan, nasaan na yung mga taong lumalaban sa demokrasya? Saan na yung mga taong palaging sumisigaw sa daan patungkol sa pag-exercise ng demokrasy? Nasaan na yung mga taong nagrarally dati na never again kasi natatakot sa martial law? Ang nangyari ngayon, sa tingin niyo ba, hindi pa ito signs ng martial law? Comment nyo dyan mga kababayan. Kasi, tingnan ninyo. Tingnan ninyo ha. Duterte Youth Party List, nakatapos na ng, sabihin natin isang term sa Kongreso, nakatapos na ng isang term. Tumakbo ulit, nanalo, nag-number 2. Okay? Yan. Yang mga boto na yan na yung sigaw ng mga tao. O kahit kansilin mo yang, kahit may, sabihin natin, may disqualification, kahit may kaso, hindi mo pwedeng gawin kasi yan ang gusto ng mga tao. Yan yung binuto ng mga tao, yan yung nilagay ninyo. Hindi na kasalanan ng taong bayan na binuto nila yan, kasi nandyan yan sa balota. Kaya nga, ito yung tanong natin, sadya nga bang inutil itong COMELEC? Or talagang ganyan yung modus nila na magmumukha silang inutil para pwede nilang gamitin yan na rason para sa pag-cancel ng kanilang mga kalaban. Katulad ng ginawa ng Speaker of the House kung saan kinancel yung kalaban niya. I-comment niyo dyan kung ano masasabi. Yan nga sabi ko, kaya nga ang analogy ko dun sa HR, bakit tayong mga ordinaryong Pilipino ang magdudusa? Bakit itong binoto ng taong bayan ang magdudusa dyan sa mali ng ibang tao, lalo na ng COMELEC? Yan yung katanungan natin mga kababayan. I-comment nyo dyan. Again, so kung ano sa tingin nyo dito ha. Again, tanong. Sinadya nga ba ng COMELEC na magiging inutil sila para makancel itong mga kalaban ng Bangag Administration? Tandaan ninyo, may nakaambang impeachment case itong Duterte Youth laban kay PBBM. Most likely, sasubmit nila yan pag-umpisa ng 20th Congress. Nako. Well, anyway, again, comment nyo nga dyan mga kababayan, yung ano sa tingin ninyo dyan. Ito, paki-like po and share ng videos natin, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.